Mga kabayan, itong plano ng Philippine Army na bibili ng modernong weapon ay napakaganda, dahil talagang lalakas ang depensa ng Pilipinas pag ito ay natuloy. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na ang Armed Forces of the Philippines ay nagbago ng estratehiya mula internal threat, lumipat ng external threat. Kaya noong Huwebes sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Demaala sa isang interview na gusto nilang bumili ng mga modernong gamit. Tulad ng modernong armored vehicle, missile system at long-range artillery with rockets na may proteksyon sa biological, radiological at nuclear attack. Para lalo pang mapalakas ang territorial defense ng Pilipinas. Gusto din ng Philippine Army na bumili din ng air defense system para protektahan ang mga trupa nila sa baba mula sa atake sa himpapawid. Kaya kung basehan ang mga sinabi ng Philippine military official dati, nangunguna dito na mapili ay ang Typhoon missile system at HIMARS. Kung maalaala ninyo ang sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na gusto nila bumili ng mid-range capability or Typhoon missile system, at sinabi rin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner na gusto rin nila bumili ng HIMARS or High Mobility Artillery Rocket System para pangdepensa sa external threats ng Pilipinas. Tapos ang Philippine Army troops ay nagkaroon din ng pagkakataon na mapag-aralan ang mga weapons na ito kung paano gamitin dahil sa managdaan na mga exercise sa pagitan ng US at ng Philippine Army. Kaya malaki ang chance na ito ang mapipili ng Philippine Army. Kung ito ang mapili, advantage talaga dahil magagamit kaagad natin. Napakalakas pa naman ng weapons na ito. Para may idea kayo, alamin natin ang kakayahan ng mga weapons na ito. Ang Typhoon Missile System or kilala sa tawag na Mid-Range Capability Missile System ay all-around missile system, dahil sa kanyang mga missiles na pwedeng gamitin dito. Pwede siya gamitin bilang pang-target ng mga flying object tulad ng jet fighters, mga missiles, drones at lahat ng object na nasa himpapawid. Pwede din siya gamitin pang target ng mga barko at lahat ng moving object sa dagat. Pwede din siya gamitin bilang land attack gamit ang Tomahawk missiles. Ang ginagamit na mga missiles sa Typhoon ay ang Standard Missile 6 or SM-6. Ito ay 3-in-1 missile na pwedeng gamitin bilang anti-air warfare, anti-surface warfare, at ballistic missiles defense. Pwede din gamitan ng Tomahawk missile para targetan ang mga moving object sa dagat, at pasabugan ang mga structure or mga military base na nasa lupa. Makikita ninyo sa video ang range ng bawat missile, na kaya nilang abutin mula sa location ng Typhoon ng US Army na nakabase dito sa Pilipinas. Ang malaking circle ay range ng Tomahawk missile, at ang maliit na circle naman ay sa Standard Missile 6. Kaya yan ang reason kung bakit gusto ng China na alisin ang Typhoon dito sa Pilipinas, dahil malaking threat ito sa kanila. Kung makakuha pa ng HIMARS ang Philippine Army mas lalong maganda, dahil pwede din ito gamitan ng mga long-range missile. Tulad ng Precision Strike Missile, at MAM-140 ATAMS. Ang Precision Strike Missile ay isang short-range ballistic missile developed by US Army bilang pamalit sa MGM-40 ATACMS. Ito ay may maximum range na 500 kilometers. Ang missile na ito may 4 na increment. Ang increment 1 ay ginagamit ng US Army bilang pamalit sa MGM-140 ATACMS. Ang increment 2 naman ay kilala bilang land-based anti-ship missile na may range na mahigit 500 kilometers hanggang 1,000 kilometers. Ang increment 3 naman ay nakadesign for destroying structures. At ang increment 4 naman ay nakafocus para i-extend ang range ng missile. Kaya kahit itong Typhoon at HIMARS na lang ang paramihin ng Pilipinas, sapat na ito para depensahan ang teritoryo natin. Dapat bumili din ang Pilipinas ng weapon para sa maliliit na drones, dahil mas mahal ang mga missiles na ginagamit sa Typhoon at HIMARS compare sa presyo ng maliit na drones. Sa ngayon hindi pa na-budgetan ang planong ito. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.